Magiging malaking tulong daw sa ekonomiya ng Pilipinas ang industriya ng halal food o yung mga pagkain na iproseso alinsunod sa turo ng Islam. Ngayong taon lamang, umabot sa $1 trillion ang kita rito mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, posible daw makatulong din ito sa paglago ng turismo sa Pilipinas. May report si Victoria Tulad. Ang salitang halal sa relihiyong Islam ay nangangahulugang permitted o pinahihintulutan. Napakalaking merkado raw sa ibang bansa ang halal food and non-food. Halimbawa ng non-food ay mga gamot at cosmetics. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, ngayong taon lang umabot na sa $1 trillion ang kita mula rito sa buong mundo. Kaya naman kasama ang Department of Agriculture, isinusulong ng NCMF ang halal food at non-food. Ang halal is for everybody. As far as you are health conscious, hygiene conscious, clean conscious, ang halal po ang answer. Bukod sa malinis, dapat sumusunod din daw sa mga turo ng Islam ang pagpoproseso sa pagkain. Pagdating sa hayop, kailangan daw matalim ang gagamiting pangkatay para hindi na nito maramdaman ang sakit. Dapat din daw alayan ng dasal ang hayop. Ayon sa isang Islamic Studies professor, bukod sa maganda sa kalusugan ang halal food at non-food, makatutulong din ito sa turismo at politika ng bansa. Yan ang parang turn off sa mga Muslim foreigners na pupunta rito a year from now, magkakaroon na ng ASEAN integration. Ibig sabihin, mabubuo yung isang parang regional economy. Kung huli tayo sa mga ganitong issue sa halal, ay may iiwanan tayo. In the Philippines, mabagal pa rin dahil una-una, hindi masyadong aware ang ating mga tao, ang ating mga kababayan, ang ating mga companies, ang ating mga negosyante on the importance of halal certification. Sa Quiapo, Maynila, matatagpuan ng ilang kainan ng halal food. Ayon sa mga tindera, tinitiyak nila na may seal of approval ang kanilang binibiling karne. Ang NCMF sinabing may mga auditor sila para mag-inspeksyon ng mga tindahan, restaurant at maging mga laboratorio para matiyak na sumusunod sa panuntunan ang mga ito. Lumalapit din daw ang ahensya sa iba't ibang kumpanya para hikayatin ang mga ito na magpa-accredit ng sa gayon ma-export sa ibang bansa ang kanilang produkto. Sa Timog Silangang Asya, Malaysia raw ang nangunguna sa larangan ng halal. Hindi rin nagpapahuli ang Thailand kahit pa non-Muslim country ito. Ang halal, it's a worldwide trend. Panahon na ngayon na talagang dapat tutukan itong issue. Victoria Tulad, GMA News.